Alam niyo, until now, ako'y umaasa pa rin, no, na itong nangyari sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, pansamantala lang, no? Based nga din po kasi doon sa mga napansin ko, no? Doon sa mga narinig ko sa mga unang videos nila. So ako yung still hoping, no, na yun ay temporary lang, no, na maibabalik pa rin sa shelter ni Daddy Frankie yung mga beneficiary niya. And pero dito sa latest, no, update nila sa pag-alis, no, kasi ito namang latest upload nila tungkol dito sa mga beneficiaries nila, ito yung time na kinuha pa lang. Kinuha pa lang sila. And sa pagkuha nga nila na yon ni pag-video, hindi sila inalaw. Grabe. Bakit? Nagtataka lang ako, no? Pwede naman kasi silang i-video na hindi nakikita yung mukha ng mga taga-DSWD na ano, medyo alangan ba sila na makita yung pagmumukha nila. Pwede namang i-blur, di ba? Pero bakit ayaw magpa-video ng mga taga-DSWD? Dahil po ba sa maaaring mabatikos kayo? Hindi naman po siguro ipapakita yung mukha ninyo, no? And yun lang yung pinagtataka ko, no? Bakit ayaw magpa-video? One of na reason na napansin ko. Isa sa mga napansin kong na nasabi ni Daddy Frankie, pero yun nga, nagtataka ako. Bakit bawat? Pwede naman nilang i-blur, di ba? Pwede namang ipakita muna sa kanila yun bago i-upload, di ba? So, there's a lot of ways. Kaya lang, hindi ko alam talaga kung bawal ba talaga, no? Kasi, bakit yung kay Bench TV, di ba? Nakita natin kung paano kinuha yung mga ano niya, mga beneficiary niya during that time. Di ba? Nakita natin yun, may mga video yun. Then, may mga media pa nga, di ba? Pero bakit itong kay Daddy Frankie, ganun na lang yung pagbabawal. No? So, those are things na medyo napansin ko. That's why I'm still hoping, no, na yung ginawang pagkuha sa kanila ay temporary lang. Temporary lang. Hindi pa rin ako lulus ng hope, even though nasabi na nila na ganun nga, na wala na nga raw yung mga beneficiary sa bahay. At hindi na raw siya pwedeng magdala ng beneficiary sa bahay. Bakit? Di ba bakit? Yun yung mga tanong ko ano yung meron kay Bench TV na wala kay Daddy Frankie para hindi siya mapagbigyan? Di ba? Pagtulong pa rin naman yung ginagawa niya Exploitation bang matatawag yun? Kung na-exploit man sila, it's for own goods. Di ba? Ang lagi kasing inaano ng mga bumabati ko sa mga charity vlogger, nagagamit sila para pagkapirahan. At kailangan maging multi-millionaire ka pa o billionaire ka pa para tumulong doon sa mga nangangailangan ng tulong. Diba? Kung yun ang hahanapin natin, mga multi-billionaire or millionaire, no? Sa 10 may ganyan po, baka isa, hirap pa tayong makakuha para magpamudmud ng pera nila sa mga mahirap para tutukan yung mga taong yan. No? Kasi may mga ganyang vloggers na ang sinasabi, no? You need to help yourself first before you help others. Diba? At pag tumulong ka, huwag ka mag-expect ng kapalit. Hindi naman po yun ang una na inisip ng mga vloggers like Daddy Frankie. No? May sarili siyang business and prior to this, 'di ba? Prior sa pagba-vlog niya, tumutulong na siya. 'Di ba? Ano ba yung malabo doon? O pwede siyang tumulong na hindi na binibidyo. Well, sa ginawa niya, pinalawak niya lang po yung reach na pwede niyang maabot, no, sa pagba-vlog. And kasino naman po, sige kumikita. Nakikita naman po natin lahat kung saan napupunta yung kinikita. Di ba? Doon ako nagtataka doon sa ibang, siguro sa ibang charity vloggers, no? I don't care about them. No, I'm just focusing to these vloggers, Tekram, Daddy Frankie, Pony Alde. No, sila po. Diyan po ako nakapokus na talagang sila po ang masasabi ko may sincerity and helping our kababayan. No, lalo na yung mga neglected by the families or by the community or by our government. No, sila po yung tumitingin, sila po yung maalalay. Yung tapos ganito pa po yung gagawin ninyo kung talagang hindi nyo na ibabalik yung mga beneficiaries na yan.
Bakit po yung ibang nandoon sa kalye, wala kayong pakialam? Bakit hindi nyo po inuna yun? Bakit po inaalis nyo lang yung mga yan pagka may mga foreign leaders na pumupunta sa ating bansa? No? Pero bakit pag wala na rin? Doon lang po ako nagtataka sa DSWD or sa any agency of our government. Bakit ganun po yung nangyayari? Na katulad ni Daddy Frankie na tumutulong, ganun pa po yung ginawa nito. Ito po ay kung talagang hindi na siya ibabalik. Hindi na ibabalik po yung mga beneficiaries niya yun. Now, ito po, no, I hope makarating itong hamon na to, itong paalala na to ni Daddy Frankie doon sa mga taong kumuha o sa DSWD. No? Kasi sigurado ako kapag ito ay nakita muli sa lansangan, no? Ay nako, ewan ko kung paano magre-react, no, yung ilang milyong followers na yan ni Daddy Frankie. Dahil nakita naming lahat kung paano nagsimulang alagaan at maging mukhang tao yan, no, yung mga kinuha po ninyo sa shelter ni Daddy Frankie. So allow me to play that part kung saan na ano nga ni Daddy Frankie, nasabi niya itong mga paalala na to sa DSWD. May marami pang way para makatulong. Bandam, Tatay Kalex, Kuya Junjun GR, sana makita ko pa kayo. Sana mag-cross pa yung daan natin. Actually, magkikita-kita pa rin naman yan eh. Kayang puntahan pa rin ni Daddy Frankie yan. No? Yan yung one thing for sure na alam kong pwede nilang gawin. Hindi lang siguro mabibidyo, no? Pero kayang puntahan yan, pasyalan ni Daddy Frankie yan. No? May rights pa rin kahit pa paano, no? As a concerned citizen si Daddy Frankie dahil nakilala na niya itong mga tao na. So yung pagpunta, pwede niya pa rin puntahan yan. No? Kaya niya pa rin puntahan yan. Ito lang yung masakit na sana huwag mangyari. At sana, sa pag-cross ng daan natin, ay nasa mabuting kalagayan na kayo. Ayaw kong makita or magkita-kita tayo na babalik kayo sa dating kinalugmukan nyo. Yan ay hamon. No? Yang sinabing yan ni Daddy Frankie ay hamon, no, sa DSWD. Nakita nyo naman po, Sir, Ma'am, no, kung anong itsura nila nung nakita ni Daddy Frankie at ano ang itsura nila ngayon, no, nung kinuha nyo siya sa kanila, sa kanya or sa team ng Daddy Frankie. Nakita nyo naman po. Sana yung sinasabing yan ni Daddy Frankie maging hamon po sa inyo na ingatan yung mga taong yan na minahal, no, ng 59 million subscriber or viewers ng Daddy Frankie. Sinubaybayan po silang lahat, no? Yung mga taong yan, si Lolo Calix, ginastusan po ng higit 50,000. No? Sana po magawa ninyo yan dyan sa mga inaruga ni Daddy Frankie at sa mga nandyaraan pa sa inyo. Nakita niyo po kung paano ninyo siya kinuha. At sana nga po, wag mangyari yung sinasabi ni Daddy Frankie na baka pag nag-cross man ang landas nila, like Bandam, no? Masahol pa po sila sa dati nilang kinalugmukan, no? So ito po ay challenge sa inyo, no? Sa mga nasa DSWD. Dahil ginawa na talaga namin ng lahat. Kung makita nyo kung saan nanggaling si Kuya Junjun, si Kuya JR, talagang nasa basurahan sila, taong grasa sila, pero sa tulong ng ating Panginoon, pagmamahal na ginawa natin, naging maayos na sila. Kaya sana hindi ko sila makita, mga kababayan, na mapapabayaan. Yun lang po pa. Yun yung pinakamahirap, no? Na kahit tayong mga viewers lang, diba? Kasi kahit na mga nanonood lang tayo, nagkaroon na rin sila ng parte. Dahil nga araw-araw nating nakikita sa mga uploads. So, napamahal na rin yan. Tapos, makikita mo, di ba? One day, makikita mo si Bandam paggala-gala, mukhang pagod, no? Wala sa ayos, nanggigitata, di ba? Tapos, si Kuya JR,
makikita mo na naman sa isang corner na naman ng parte ng Pilipinas, no? Mauulanan, maaarawan, hindi mo alam kung makakain uli ng maayos, no? So ito yung mga bagay na kumbaga magpapasakit lalo, no, sa mga manunood at lalong, no, mawawalan ng gana sa gobyerno na. No sana, okay, sa mga taga DSWD, sana po, yan po ay hamon sa inyo ni Daddy Frank na sana wag mangyari. No? Kung oo, may iba man kayong inaalagaan dyan, pero magiging extra special or magiging tututukan ito ng 1.59 million, no, na tao sa buong mundo. Kaya sana ipakita ninyo, no, kahit hindi nyo napupantayan, no, ilapit nyo lang po sa kung paano inalagaan nila Daddy Frankie ang mga kinuha ninyo. At yung hindi lang po sila makita sa lansangan ulit. Okay? Malaking bagay na po yun kung talagang hindi nyo na ibabalik. No? At sana, yung nangyari kay Lolo Calix, matuloy-tuloy nyo. Malamang naman siguro, sinabi ni Daddy Frankie lahat ng mga paraan o kung paano yung routine ng mga kinuha nyo yan. Ang pinaka-latest po kasi si Lolo Calix na alam ko, minomonitor yung pagpapatak sa mata nun at yung pagpapainom ng gamot. So I hope, no, kaya nyong ipakita kay Daddy Frankie at sa kanyang mga followers na kaya nyo pong ingatan, alagaan yung mga taong yan. O ilan lang sila sa mga maaaring inaalagaan ninyo, pero kasi po, special po siya sa mga taga-subaybay ng Team Daddy Frankie. So sana po, mabigyan nyo rin po sila kahit extra, no? Konting extra, no, na pagkalinga. And I hope, no, i-update nyo si Daddy Frankie sa kung ano yung sitwasyon nila. Di ba? So, ramdam dito sa video na to ni Daddy Frankie yung bigat ng loob ng mga tao. So, it's normal. Normal yun. Sila Boss JB, Tax, and the rest, no? Si Ate Feli, lalo na si Ate Feli dahil talagang siya yung nag-aalaga 24/7 sa mga yan, di ba? Yung attachment is nandoon. Kaya yung atmosphere nung time na sila ay kinuha dyan, talagang mabigat sa kalooban. Mabigat sa kalooban. And maigi nga, wala si Mami Rochelle. Di ba? Dahil si Mami Rochelle ay talagang gumabay kay Lolo Calix. Diba? Dahil from 6 to 10 p.m. 6 in the morning to 6 in the morning until 10 p.m. Magkasama sila noon nung inopera yung mata ni Lolo Calix. And of course, yung the rest. Diba? Katulad ng nabanggit ni Daddy Frankie na pagka papunta na Makati si Daddy Frankie, nagre-ready na yan si Mami Rochelle para dyan sa mga nasa shelter na yan. No? So nakita natin yung extra ordinary na pagtulong na ginawa ni Daddy Frankie sa mga taong yan. No, may paglabag man, no, sa batas, no, sa batas daw natin. So I hope by implementing that rules, that law, no, mabigyan niyo po sana ng magandang sitwasyon, no, maayos, no, na sisilungan yung mga taong kinuha ninyo. Okay? Hindi po ito sa pangmamaliit sa kakayanan ng ating gobyerno. Pero aminin po natin, mas marami pa pong malala ang sitwasyon kay Olive, kay JR, kay Junjun, kay Bandam. No? Bakit po yun ang hindi ninyo inuna? Bakit po kayo nag-focus dito sa mga nasa shelter ni Daddy Frank? Dahil po ba naaagawan kayo ng trabaho? Mas marami pa naman po, di ba, na pwede kayong tulungan? Bakit po hindi nyo inuna?
no? Eh, masakit man sa isipin, pero mas may mga ganong isipin yung mga viewers, no? Na baka nag-expect kayo ng donation coming from the sponsors ni Daddy Frankie. I don't think it will happen. Hindi po sa inaano ko, no? Kasi nilalabas ko rin lang po yung ilang sentimiento ng ating mga kababayan, no? Nasa comment section. Kung mapapanood nyo man po itong video ko na to, panoorin nyo po yung video, no, ni Daddy Frankie. At makikita nyo po doon kung ano po yung hinaing ng mga viewers. So hindi ko po kayo minamaliit or hindi ko minamaliit ang ahensya ng ating gobyerno. Alam ko tumutulong kayo dahil nakita ko sa mga pages ninyo. No? Pero yung tulong bang ginagawa ni Daddy Frankie sa mga kinuha nyo, kaya nyo bigay? Di ba? Or umaasa nga po ba kayo na magkakaroon din kayo ng donations coming from the sponsor of those people na kinuha ninyo? I don't think so po. Hindi po mangyayari. Sigurado po. Dahil lahat ng mga nagbibigay kay Daddy Frankie, malaki po ang tiwala sa atin po ba? Sa gobyerno po ba natin? Kasi kung mas malaki ang tiwala ng mga sponsor ni Daddy Frankie, ay, pasensya na, meron nag-subscribe. Kung malaki ang tiwala ng mga nag-sponsor kay Daddy Frankie sa DSWD, hindi dapat doon na nila tinuloy. Diba? Eh, hindi eh. Okay, inuulit ko po, no? Hindi ko po to sinasabi dahil ito po ay sa loobin ko lamang. Sa loobin din po ito ng mga taong nasa comment section. Kung naayaw niyo pong maniwala, magbasa po ba? No? And katulad naman ng sinasabi ni Daddy Frankie, there's always a way if you really want to help others. Marami pong paraan talaga. Ang nakakapanghinayang lang po kasi yung effort na binigay, no, ni Daddy Frankie ng buong community, no, diyan sa mga tao na yan, na ang tanging kahilingan or ang ninanais lamang ay makitang maging maayos sila. Na kaya lang nung naging maayos, kinuha ninyo. So nung kinuha ninyo yan, sana ma-maintain ninyo, no, kung ano man sila nung kinuha ninyo hanggang sa sila ay gumaling. Or hanggang sa makita nila yung pamilya nila. At in case na makita nila yung mga pamilya nila, sana ma-monitor nyo pa rin. Kasi ganun ang ginagawa ni Daddy Frankie. Di ba? Minomonitor niya pa rin, binabalikan niya pa rin. Binibisita niya pa rin. So I hope magawa nyo rin po. Hindi lang dyan sa mga nasa shelter na kinuha. Sa iba pa sana na nandiaraan sa custody ng DSWD. No? So, malungkot, mabigat sa dibdib, no? Nakakasama ng loob, no? Nakakagalit, pero yun ang sabi nila, no one is above the law. Ang sa akin lang sana, nung pina-implement nyo yung law na yan, sana maipa-implement nyo rin po yung karapatan ng mga taong inalagaan nila Daddy Frankie. Yung nararapat, yung makataong pagtrato. Okay? Inuulit ko po, hindi po ito sa paninira sa kahit kanino. Ito po ay opinion ko lamang na nakabase sa pangyayari, aking napanood at aking mga nabasa. Ang aking saloobin po ay saloobin din ng karamihan na nasa comment section. No? Ako lang po ang nagbo-voice out. Nagpapahayag ng pare-pareho naming saloobin. Dahil yung mga taong kinuha ninyo, pare-pareho po namin nasubaybayan kung paano sila nagmukhang tao ngayon. So, sa lahat ng sumusuporta, no, kay Daddy Frankie, please continue supporting Daddy Frankie. Kasi nasa puso niya po talaga yung pagtulong. Katulad nga rin po ng sinasabi niya, marami pang paraan para makatulong at may matulungan. So yung suporta po ninyo, mas lalong kailangan ngayon ng Team Daddy Frankie. Dahil sigurado, mas hihirap yung kanyang gagawing pagtulong ngayon. Dahil may nakabantay. Okay, so wag po tayong mawalan ng pag-asa. Ako po, hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa. No? Na
maaaring bumalik pa rin yan. Kasi yung kay Bench TV nga po, yun po yung pinagbabasihan. Na kung tutuusin, hindi naman sa pangmamaliit sa facilities ni Bench TV, di hamak na mas conducive, no? Mas maganda, mas maayos yung shelter ni Daddy Frankie. No? Hindi ko minamalit yung kay Bench TV ha, hindi po. Pero bakit nakuha niya ulit yung kanyang mga benefits? So yun lang po yung akin. Yun yung po akin. Yun yung pinangahawakan. Na maaaring hindi ngayon, bukas, baka next week, next month, makita natin ulit dyan yung mga beneficiary ni Daddy. So yun lang po. At hanggang dito na lamang. Maraming salamat.